خير القرون مواقفا ومثالا تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا هل مثلهم نجم سما وتلالا ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم وزهت بهم دنيا الأنام دلالا جيل الصحابة لا مثيل لعزمهم هم سادته الدنيا هدى وفعالا ومواقف مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أفضالا الراكعون الساجدون الزاهدون المكثرون صلاحهم أعمالا هم قدوة بهداهم فلنقتدي وبنهجهم نستشرف الأجيال. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kinikili ko mga kapatid, ipagpatuloy po natin ang pagbabasa ng librong Suwar min Hayati Sahaba o Buhay ng mga Sahaba o kasamahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Medyo matagal din panahon na tayo'y natigil sa pagbabasa ng librong ito sapagkat medyo tinamad po ang inyong abang kapatid sa pagsasali ng librong ito sa hirap ng lingwaheng ginagamit ng may akda. Sa pagkakataong ito ay atin pong basahin ang buhay ng isa sa mga sahaba. Ang kanyang pangalan ay Adi bin Hatim at-Tai. Noong ika-9 na taon ng Hijra, tuluyan ng nagpasyang papailalim sa Islam ang isa sa mga hari ng Arab pagkatapos ng ilang mga taong pagkamuhi nito sa Islam. Tuluyan na ring lumambot ang puso nito sa pananampalataya pagkatapos na matagal niya itong kinalaban. Sa wakas, siya ay nanumpa ng katapatan ng pagsunod sa propeta pagkatapos ng matagal nitong pagtanggi na sumunod. Siya ay si Adi bin Hatim at-Tai na tanyag sa katapangan at pagkamapagbigay. Si Adi ang nagmana ng kaharian ng kanyang ama at ang mga mamamayan mismo ang nagluklok sa kanya sa kapangyarihan bilang kahalili ng kanyang ama. Bilang hari, isang kapat ng mga nasamsam sa kapanahon ng iyon, nasamsam ng kanyang mga nasakupan sa digmaan ay kailangang ibigay sa kanya. Nang inilantad na ng propeta ang pangangaral ng Islam at ang mga Arab sa iba't ibang rehiyon ay tumanggap na ng mga aral ng propeta, nakikita na ni Adi ang panganib ng kanyang posisyon at pamumuno. Bagaman, hindi pa niya nakilala ng personal ang propeta at hindi pa niya ito nakita, nabuo na ang damdamin niya na pagkasuklam at galit sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya kinalaban niya ang sugo ng matinding paglaban samantalang hindi pa niya ito nakikilala at kinasuklaman niya ito ng matinding pagkasuklam bago pa niya ito nakita. Siya ay nanatiling kumakalaban sa Islam sa halos 20 taon hanggang sa pinuksan ni Allah ang puso niya sa da'wa o paanyaya ng gabay at katotohanan ang Islam. Ang pagtanggap ni Adi ng Islam ay mayroong kwentong hindi makakalimutan. Hayaan nating siya mismo ang magsasalita ng tungkol sa kanyang kwento sapagkat siya ang pinakamainam at pinakakarapat-dapat na magsalaysay. Sinabi niya, maaari nang walang tao na kabilang sa mga Arab ang higit na nasusuklam sa sugo ni Allah kaysa sa akin nang narinig ko ang tungkol sa kanya. Dahil dati akong taong may mataas na posisyon at ako ay isang Kristiyano. Tumatanggap ako mula sa mga nasasakupan ko ng isang kapat
sa kanilang mga nasamsam na siya namang kaugalian ng mga haring Arab. Nang narinig ko ang tungkol sa sugo ni Allah, kinasuklaman ko siya. Nang lumakas ang pagpapalaganap ng propeta ng kanyang da'wa o paanyaya sa Islam at lumakas ang kanyang puwersa na nanakop ng silangan at kanlurang bahagi ng lupain ng Arabia, sinabi ko sa aking tagapaglingkod na nagpapastol ng kamilyo ko, handa mo ang mga matatabang kapilyo para sa akin na madaling sakyan at itali mo ang mga ito na malapit sa akin. At kapag nakarinig ka ng isang hukbo ng mga mandirigma ni Muhammad na paparating sa lupaing ito, ay ipaalam mo sa akin. Isang hapon, ang tagapaglingkod ko ay dumating at nagsabi, Panginoon, ano man ang plano mong gawin, kapag dumating ang mga mandirigma ni Muhammad, ay gawin mo na ngayon. Bakit? Ang tanong ko. Sinabi niya, sapagkat nakita ko ang mga mandirigma na naglilibot sa mga pamamahay. Nagtanong ako tungkol sa kanila at napag-alaman ko na sila ay hukbo ni Muhammad. Sinabi ko sa kanya, ihanda mo para sa akin ang mga kamilyo na inutos ko sa iyong ihanda at dalhin mo dito at tawagin mo na ang pamilya ko. Nilisa namin ang lupang pinakamamahal namin at naglakbay kami patungong Siyam o Syria upang manirahang kasama ng taong kapareho ko ang pananampalataya sa Kristyanismo. Umalis kami ng mabilisan nang nalampasan na namin ang bahaging mapanganib at siniyasat ko ang buo naming pamilya. Nadiskubre ko na mayroon sa pamilya ko ay nawawala. Naiwan ko ang kapatid kong babae sa bayan namin sa Najd kasama ang iba pang mga naninirahan sa Tay. Wala na akong kakayahan pang balikan siya, kaya nagpatuloy ako sa paglalakbay hanggang sa marating namin ang Siyam at nanirahan kami roong kasama ang kapareho namin sa pananampalataya. Samantalang ang kapatid ko na babae ay nangyari sa kanya ang pinangangambahan kong mangyayari. Nakarating sa akin ang balita sa Siyam na sinakop ng hukbo ni Muhammad ang bayan ko at binihag ang kapatid kong babae na kasama ang iba pang mga bihag patungo sa Yathrib. Doon ay inalagay siya na kasama pa ng ibang bihag sa isang lugar na malapit sa masjid. Nang dinaanan siya ng propeta, siya ay tumayo sa harap ng propeta at nagsabi, Ya Rasulullah, halakal walid, wa ghabal wafid, famnun alayya, mannallahu alayk. O sugo ni Allah, ang tatay ko ay patay at ang tagapangalaga ko ay wala. Pakitunguhan mo po ako ng mabuti at kaawaan kanawa ni Allah. At sino ang iyong tagapangasiwa? Sagot ng propeta, sinabi niya, siya ay si Adi bin Hatim. Siya ba ang tumakas kay Allah at sa sugo niya? Tanong ng propeta. At iniwan siya ng propeta at naglakad. Kinabukasan ay muling dumaan ang propeta sa kanya at muli na naman niyang sinabi ang sinabi niya kahapon at ganun pa rin ang sinabi sa kanya ng propeta. Nang sumunod na araw, dinaanan ulit siya ng propeta. Dahil sa nawala na siya ng pag-asa sa propeta, hindi na siya nagsalita pa. Sinanyasan siya ng isang lalaki sa likuran nito na tumayo at kausapin ang propeta. Kaya siya ay tumayo at muling sinabi, Ya Rasulullah, halakal walid wa ghabal wafid, famnun alayya, mannallahu alayk. O sugo ni Allah, ang tatay ko ay patay na at ang tagapangalaga ko ay wala. Pakitunguhan mo po ako ng mabuti at kaawaan kanawa ni Allah. Sinabi ng propeta, pumayag na ako. Sinabi nito, gusto ko sumama sa pamilya ko sa Siyam. Sinabi ng propeta, pero huwag ka munang magmadaling maglakbay. Maghanap ka muna ng mapagkakatiwalaan mo na mula sa kababayan mo na maghahatid sa iyo sa Siyam. Kapag nakatagpo ka na, ay ipaalam mo sa akin.
Nang nakaalis na ang propeta sallallahu alaihi wasallam, nagtanong ang babae kung sino ang lalaking nagsinya sa kanya na kausapin ang propeta, at sinabi sa kanya na ayon ay si Ali bin Abi Talib. Siya ay nanatili sa Yathrib hanggang sa may grupong kabilang sa mga kababayan niya ang dumating, na kabilang sa kanila ay pinagkakatiwalaan niya. Kaya siya ay pumunta sa propeta at nagsabi, "O sugo ni Allah, mayroong grupo ng mga kababayan ko at kabilang sa kanila ay pinagkakatiwalaan ko na maghatid sa akin sa aking pamilya." Binigyan siya ng propeta ng magagandang damit at sapat na halaga ng pera. Binigyan din siya ng kamilyo at siya ay naglakbay na kasama ng grupo. Mula noon ay sinubaybayan na namin ang kanyang pagdating. Hindi ako makapaniwala sa ibinabalita sa amin na kabutihang ginawa ni Muhammad sa kanya sa kabila ng mga kasamaang ginawa ko sa kanya. Habang ako ay nakaupong kasama ang pamilya ko, nakita ko ang isang babae na nakasakay sa upuang nasa ibabaw ng kamilyo na patungo sa amin. Sinabi ko, "Ang anak ni babae na Hatim, siya nga." Nang siya ay tumigil sa harap namin, ay agarang sinabi niya sa akin, "Ikaw na pumutol na ugnayang pang mag-anak na mapang-api. Kinuha mo ang pamilya mo at mga anak at iniwan ang iba pang mga kapatid mo at mga mag-anak na nararapat mong protektahan. Oo, mahal kong kapatid, hindi ka nagsasabi maliban lamang sa mabuti." Sinabi ko na nagsisikap na siya ay papanahimikin hanggang sa siya ay tumahan. Ikinuwento niya ang nangyari sa kanya at doon ko napag-alaman na lahat ng balitang nakarating sa akin ay totoo. At tinanong ko siya, sapagkat siya ay isang babaeng matalino at matapang, "Ano ang tingin mo sa misyon ng taong ito?" Ang tinutukoy niya ay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, "Ara wallahi an tulhiqa bihi sari'an, fa in yakun nabiyan palisabika ilayhi fadlu, wa in yakun malikan falan tudalla indahu wa anta." Sa tingin ko, sumpa man kay Allah, na magmadali kang sumama sa kanya, sapagkat kung siya isang propeta, ang sinumang naunang sumama sa kanya ay magkakamit ng kabutihang loob niya. At kung siya naman ay isang hari, ay hindi ka magiging hamak sa kanya kung ikaw ay ikaw. Agaran kong inihanda ang sarili ko upang maglakbay patungo sa propeta sa Madina na walang amnestiya at sulat, dahil nabalitaan ko na siya ay nagsabi, na ang propeta ay nagsabi, "Inni la arju ayaj'alallahu yada Adi fi yadi." Inaasahan ko na ilagay ni Allah ang kamay ni Adi sa kamay ko. Nang ibig sabihin, inaasahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam na si Adi ay manumpa ng katapatan sa pamumuno ng propeta, sa ilalim ng pamumuno ng propeta. Ibig sabihin na siya ay magmumuslim. Pumasok sa propeta sa masjid at bumati sa kanya. Sinabi niya, "Sino ka?" "Ako si Adi bin Hatim," sagot ko. Pumasok siya at kinuha ang kamay ko at dinala ako sa bahay niya. Habang akay-akay niya ako patungo sa bahay niya, may isang mahina na matandang babae na sumalubong sa kanya at may dala itong maliit na sanggol. Pinatigil nito ang propeta at kinausap tungkol sa kanyang pangangailangan. Na natili ang propeta na sinamahan ang matandang babae hanggang sa naibigay nito ang pangangailangan ng matanda, habang ako naman ay nanatiling nakatayo. Sinabi ko sa sarili, "Faqultu fi nafsi, wallahi ma hadha bimalik." Sumpa man kay Allah, hindi ito hari. Pagkatapos nito ay inakay niya ako patungo sa bahay niya. Kumuha ng unan na yari sa balat at mga hibla ng datilis at ibinigay sa akin at sinabi, "Umupo ka dito." Nahiya ako kaya sinabi ko, "Bagkus ikaw ang uupo dito." Sinabi niya, "Bagkus ikaw." Sumunod na lamang ako
Naupo ako at naupo din ang propeta sa lupa dahil walang ibang maupuan sa bahay niya. Sinabi ko ulit sa sarili ko, Wallahi mahada bi amri malik. Hindi ganito ang buhay ng isang hari. Hinarap niya ako at nagtanong, Ya Adi bin Hatim, alam takon rukosiyan tadino bidinin bayna Nasraniya wasabi'a. Ang ibig sabihin, Adi bin Hatim, di ba ikaw ay isang rukosi? Ang rukosi ay sumasampalataya sa relihiyong Kristyanismo at Sabianismo. Opo, sagot ko. Alam takon tasiro fi qawmika bil mirba' fata'khudhu minhum ma la yahillu laka fi dinik. Hindi ba iniikot mo ang mga tao upang kunin sa kanila ang isang kapat? Kinukuha mo sa kanila ang hindi ipinahintulot ng inyong relihiyon. Opo, sagot ko na alam ko na siya isang propetang sugo ni Allah na nakakaalam. At sinabi niya sa akin, La'alaka ya Adi, innama yamna'uka min ad-dukhul fi hadha ad-din ma tarahu min hajatil muslimin wa faqrihim. Fawallahi la yushikanna al-malu yafidu fihim hatta la yujadu ma ya'khudhu. Maaari nang humahadlang sa iyo, Ya Adi, sa pagpasok sa Islam, ay ang nakakita mong pangangailangan at kahirapan ng mga Muslim. Sumpa man kay Allah, ang panahon ay malapit na ang kayamanan ay bubuhos sa mga Muslim hanggang sa wala ng makikita pang tao na gustong kukuha nito. Dinugtong pa niya, Wala'allaka ya Adi, innama yamna'uka min ad-dukhul fi hadha ad-din ma tarahu min qillati al-muslimin wa kathrati aduwwihim. Fawallahi la yushikanna an tasma'a al-mar'ata takhruju min al-qadisiyyati 'ala ba'iriha hatta tazura hadha al-bayta la takhafu ahadan illa Allah. Maari nang humahadlang sa iyo o Adi sa pagpasok sa reliyong ito ay dahil sa kakaunting bilang ng mga Muslim sa ngayon at dami naman ang mga kalaban nila. Sumpa man kay Allah, maririnig mo ang isang babae na naglalakbay mula sa Al-Qadisiyya, nasakay ng kamilyo niya hanggang sa makarating sa banal na bahay na ito nang walang pangangambahang sinuman maliban kay Allah. Dinugtong pa niya, Wala'allaka innama yamna'uka min ad-dukhuli fi hadha ad-din anaka tara anna al-mulka was-sultan fi ghairi al-muslimin. Wallahi la yushikanna an tasma'a bil qusur al-bid min ardi Babil qad futihat alayhim wa anna kunuza Kisra bin Hormuz qad sarat ilayhim. Maaari na ang humahadlang sa iyo sa pagpasok sa reliyong ito dahil sa ang kapangyarihan at paghahari ay nasa kamay ng mga hindi Muslim. Sumpa man kay Allah, ang panahon ay malapit na. Maririnig mo na ang mga puting palasyo sa lupain ng Babil, Iraq, ay mabubuksan para sa kanila at ang mga kayamanan ni Kisra na anak ni Hormuz ay mapasa kamay nila. Ang mga kayamanan ni Kisra na anak ni Hormuz, ang tanong ko na hindi makapaniwala. Oo, sagot ng propeta. Ang mga kayamanan ni Kisra na anak ni Hormuz. Doon ako nagpasyang magsyahada at ipahayag ang pagpasok ko sa Islam. Nabuhay si Adi ng mahabang buhay na nagsabi, dalawa sa sinabi ng propeta ay natupad at may natira pang ikatlo na hindi natupad. Sumpa man kay Allah na ito ay matutupad. Nasaksihan ko ang isang babae na naglakbay mula sa Al-Qadisiyya na sakay ng kamilyo niya nang hindi natatakot sa sinuman hanggang sa siya ay makarating sa bahay na banal na ito sa Madina. Ako mismo ang nasa unahan na mangangabayo na sumalakay sa kayamanan ni Kisra at nakuha ito. Sumusumpa ako kay Allah na ang ikatatlo ay matutupad. Sa kalooban ni Allah, ang ikatlong salita ng propeta ay natupad sa panahon ng khilafa ni Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah.
Ang kayamanan ay bumuhos sa mga Muslim hanggang saang nananawagan sa lungsod sa mga tao kung sino ang kukuha ng zaka, ay wala kahit isang tao na nangangailangan upang tumugon sa panawagan. Wala ni isa na kumukuha ng zaka sa kapanahonan ni Umar bin Abdul Aziz. Dahil sa ang mga naunang Muslim ay mga taong nagngingilin, wala silang paghangad sa anumang kapangyarihan at yaman ng mundong ito. Bagkus ang hangad nila sa pagpapalaganap ng Islam ay ang gantimpala sa akhirah. Ginawa naman ni Allah na sila ang maging makapangyarihan at ibinuhos sa kanila ang kayamanan ng mundong ito hanggang sa wala nang tumatanggap ng zakat. Muli pa kayang maging makapangyarihan ang mga Muslim sa buong mundo? Tiyak po ang kasagutan na oo. Kung bumalik lamang ang mga Muslim sa tunay nilang paniniwala na walang paghahangad ng makamundong buhay at ang hangarin nila ay akhirah. Subaybayan po ninyo mga kapatid, ang sunod nating babasahin buhay ay ang buhay ng isang sahabi na ang pangalan ay Abu Dharr al-Ghifari. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. خير القرون مواقفا ومثالا تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا هل مثلهم نجم سما وتلالا ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم وزهت بهم دنيا الأنام دلالا جيل الصحابة لا مثيل لعزمهم هم سادته الدنيا هدى وفعالا ومواقف مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أفضالا الراكعون الساجدون الزاهدون المكثرون صلاحهم أعمالا هم قدوة بهداهم فلنقتدي وبنهجهم نستشرف الأجيال